Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito ang pumulian yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ola. So mga ka-Johnny, kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo sa channel natin. Like, share nyo na rin, hit nyo na yung notification bell dyan para updated po kayo sa mga update na ginagawa natin dito at mga ola review at mga kung ano ng mga ola events na kailangan nyo malaman at magkaroon kayo ng awareness at paalala ng mga ginagawa kong video rito mga ka-Johnny, no? So magandang gabi. Simulan na natin. Medyo hindi ko alam kung good news ba ito o bad news sa inyo kasi ako medyo may nasasagap akong mga balita na good news nga ba? Pero parang good news kasi ma-aware kayo na yung Ola na Digido is meron na ako nabalitaan, meron ako naririnig noong nakaraan pa. Nagkaroon yata sila ng hindi naman branch mga ka-Johnny, mga field collector. Pero ayoko muna i-post dito, ayoko ipakita yung picture nung na-investigahan ko kasi privacy niya. Pero hindi ko man siya kinausap. Siniyasat ko siya, inimbestigahan ko siya kasi nakikita ko na yung mga post ng mga victim na meron daw mangilan-ngilan dito sa Western Visayas. Ano ba yung mga Western Visayas? Aklan, Capiz, Bacolod, ano pa ba? Basta part ng Western Visayas mga ka-Johnny, meron na raw napapadala ng demand letter, pero hindi ito para takutin ko kayo, kundi para bigyan ko kayo ng paalaala na hindi naman mga office yata ang binubuo ng mga ito, kundi mga work from home yata ng mga agent. Then nag-research ako dun sa isang agent, babae po siya. Ayoko i-post dito dahil maaring mabaliktad ako, dahil maaari ako magkaroon ng kung makikita niya itong video to, pwede niya akong sampahan talaga ng cyber libel kasi nga wala siyang consent. Pero sabi kasi, siyempre, di man tayo mga victims, di ba, na i-post tayo. Naiintindihan ko yun, na i-post tayo, na ipahiya tayo. But this agent is talagang vulgar siya. Naka-cover photo nga yung niya yung mga picture ng anak niya, 4 na babae. Pero kaya nga sabi ko sa inyo, hiyo ko ipakita rito. Pero nung siniyasat ko siya, talaga nakita ko na sinishare niya yung mga Digido agent siya. Dahil nakita ko pa, nung nag-search pa ako sa Google, nakita ko na sa mga profile niya, isa siyang field collector. Pero in the places ng Western Visayas is Bacolod. Then, yung ibang info niya is nakatago na pero may mga photos siya. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi ko basta pwedeng i-vulgar dito dahil maaaring mabaliktad ako. Kaya sabi ko sa inyo, naiintindihan ko naman kayo dahil gusto nyo rin mangyari doon sa mga agent na yan, yung mga pamamahiya. Pero siya, wala naman siya pinopost, mga ka-Johnny, na picture. Wala naman akong nakitang ganoon. Basta sinishare lang niya na nagpapasalamat siya sa mga sumusuporta dito sa Ola ng Digido. Yun po yung post niya. Hindi ako nagpo-post na sumusuporta sa Digido. Alam niyo naman na isa rin niya sa mga kinakalaban natin dito na mga Ola. Pasensya na, meron naman palaro gabing-gabi na. Kasi sunod-sunod yung mga paliga rito. So yun mga ka-Johnny, ang inaano ko lang sa inyo is maging mindset tayo na maging mas matalino tayo na tama naman na ipaglaban natin yung karapatan natin bilang mga biktima dahil napahiya tayo. Pero ako kasi nilalagay ko rin sa lugar yung mga ganung bagay na hindi ko basta-basta pwedeng ipakita sa ibang tao. Dahil nga ako ayoko namang ipakita yung maaaring maging kahihinatnan ng mga bata pag pinakita ko rito sa video to. Pero babae po siya mga ka-Johnny. Siguro di ko alam kung kasi wala akong nakitang may kasama siyang lalaki. Basta family lang lagi. Parang di ko alam kung single mother kaya siguro niya pinasok yung pagiging agent. Kaya kung ngayon medyo wala akong maipapakita kong ebidensya sa inyo dahil bigyan ko lang siya ng karapatan na sa privacy niya, sa buhay niya dahil nga nakapost sa cover photos yung 4 niyang babaeng anak. As puro bata pa talaga, as in. Kaya mga ka-Johnny, intindihin nyo ha. Wag natin kasi masyadong ibabash din yung iba. Naintindihan ko yung galit, yung frustration sa mga victims na napahiya. Kaya kahit naman ako nakakita niyo naman yung sa Mr. Cash ko, di ba? Pinakita ko sa inyo kung paano nila balahurain yung pagkatao ko. Pinahiya ako sa social media. Pero di ako gumante. Dahil ko lang. Dahil sabihin ko na may pagkakamali ako, dahil ko nabayaran yung utang ko sa kanila. Pero mali, in the sense, mali pa rin naman yung ginawa nila. Pero sabi ko sa inyo, kung gusto nila akong ireklamo, sana dinimanda na lang nila ako sa small claims court, di ba? At least magkakaintindihan kami kasi ipapahiya mo ko. Kasi mas malaking problema yung ginawa nila sa akin. Dahil sabi ko, nakapile naman na yung mga complaint namin sa PNP. Kaya kung magkaroon pa ng problema, pwede akong humabol. Pwede akong mag-update ng mga sa kanila sa PNP.
Kaso nga lang mga ka-Johnny, syempre hindi ko pwedeng basta-basta. Pero paalaala lang sa mga mapupuntahan nung kung sakasakali, magkaroon talaga ng paunti-unting pagpunta dito sa parting Visayas, dito sa Western Visayas, yung mga agent na napapadala na kayo ng demand letter, napupuntahan na nga kayo sa bahay, talagang pwedeng mangyari na yan dahil nga sa totoo lang, di natin napipigilan tong ola mas lalong lumalala, di ba mga ka-Johnny? Nagsisimula lang sila rito, then paunti-unti, may naririnig na rin ako sa Northern Luzon, may paunti-unti, mga ganyan, Rizal, Bulacan, napupuntahan na, baka, kumbaga, nag-expand na rin yung mga agent kumbaga, dinadagdagan na nila yung mga tao nila. Maaaring mangyari, pero hindi ko kayo tinatakot, binibigyan ko lang kayo ng paalaala, kung sakaling mapuntahan kayo, huwag kayong matakot, di nyo nabayaran, dali nyo sa barangay ninyo, pero bawal naman yun pero kailangan magkaroon kayo ng ebidensya na pinapunta nyo sa barangay, tapos ipakita yun nung kung sakaling agent na napuntahan kayo, yung mga utang ninyo, para malaman kung ano magkano ba talaga yung mga patubo nila, para magkaintindihan kayo kung magkano ba talaga yung dapat yung bayaran. Kung sakaling umabot man kayo sa barangay, maabot man kayo sa small claims court, at least alam nyo na. Di ba? Meron na kayong mga statement of accounts na utang ninyo dito sa mga ola na naniningil sa inyo. Tapos, ipakita nyo yung mga text nila kung may harassments ba. At least, may laban na kayo kung sakasakaling ireklamo kayo ng mga agent o ng mga ola na yan sa mga ahensya na kung saan ay gusto nilang pumunta para lang ireklamo tayo at hindi tayo inaharas, mga ka-Johnny. Sana maintindihan nyo yung gano'n, no? May utang tayo, yes, nagkaroon tayo ng problema sa kanila, meron tayong responsibilidad na bayaran yung mga nahiram natin, pero in the sense na gano'n yung ginagawa, kaya nga sabi ko, ay, darating din yung panahon na kakalat talaga sa buong Pilipinas yung OLA system na yan, na ganyang paniningil, punta ka sa bahay o ganyan, pero tandaan nyo, kung medyo may mali kayo nakikita doon sa mga OLA na nahiraman nyo, pwede nyo ireklamo, then pag-usapan nyo kung sakaling puntahan talaga kayo. Pero sa ngayon, isolated case pa yung mga nangyayari. At itong agent na to na nakita ko talaga is taga Bacolod nga, mga ka-Johnny, yun nasa info niya. Pero kung tatanungin nyo ako, wag nyo ako i-PM, hindi ko sasabihin sa inyo kahit mangyayari, kasi nga ayokong dumating yung point na baka bigla nyong i-PM, bigla nyo na sabihin na ganito ko yung ginagawa nyo. Tapos siyempre yung mga bata, naawa naman ako sa maapektuhan yung mga status, yung sitwasyon ng magulang doon sa mga bata, di ba? Siyempre, pag nagkaroon ng problema, maapektuhan agad yan yung pamilya at saka yung mga bata. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ako yung tipo ng tao na, kaya ko yung sasabi nyo, yung nagalit yung pamilya, medyo agis din ako doon sa mga pamilya. Dapat yung pamilya rin kasi nagsabi na mali yung ginagawa ng mga agent doon sa na-raid. Kung ayaw nyo palang pahiya, dapat din nyo rin ginawa. Ang sinasabi ko naman is, eto kasi sigurong nakita kong agent is baka single mother at may 4 na anak na babae, ay talagang wala siyang magawa ng ibang trabaho kundi yun, maging agent at magpa-utang sa mga tao na gano'n. Pero hindi rin man ako nakakita sa kanya ng harassment na kung ano-ano. Pero hindi ko rin masusure kung gagawin din niya ba talaga na hindi siya mang-harass pagdating ng araw, mga ka-Johnny. So yun, mga ka-Johnny, ito muna update ko sa inyo na kung sakasakali may mapuntahan na ng mga victims o yung mga OLA loaner ng mga Digido sa parting Visayas, Western Visayas, comment lang kayo dito sa video na to, mga ka-Johnny, para magkaroon tayo ng ng open forum para malaman natin kung meron na talagang mga iba pang napuntahan yung mga agent ng Digido sa Visayas. So yun, mga ka-Johnny, ito yung lingkod ka-Johnny ng Johnny Tortibio at ito yung Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.